tayo po ay makasiguro, masyado po tayong conscious, no? Sa branding. Tama po ba? So, pag napagawi tayo sa department store, alam kaagad natin na itong brand na ito, the best ito. Hindi siya ganong sobrang mahal, pero tama lang, pero value for money. Alam mo na quality, authentic. And of course, di ka basta-basta bumibili lang kung saan-saan. Baka mamaya, ma-scam ka. Nangyayari po yan. Usong-uso natin sa panahon natin ngayon. No? Maraming na-scam online. So, to really make sure, pumupunta po tayo sa mga legit, no? Mga legitimate na mga outlets para tayo po ay makabili, no? Ng lehitimo, authentic, tunay at magandang klase o kalidad ng produkto. Bilang mga Kristiyano, kapatid, ano po ang palatandaan na tayo po o di kaya ang isang tao ay tunay na mananampalatayaan ni Kristo? Siyempre, meron din po yung tinatawag na label. Tinitingnan po natin kung ano po yung mga palatandaan, ano po yung mga marka. Katulad din po ng pagkilatis natin sa bagay na gusto nating bilhin. Ganon din po naman sa bawat isa sa atin. Nakikilatas po tayo, nakikita po tayo ng mga tao na tayo po pala talaga ay tunay na mananampalataya. O di kaya kabaliktaran ng ating mga sinasabi, sa halip tayo napupulaan. So sa umagang ito, yan po ang ating alamin. Paano po ba malalaman? No, ano po ba ang mapalatandaan ng tunay na mananampalatayaan ni Kristo? Pamagat po natin pag-aaral, pinamagatan po natin the Jesus' label. The Jesus' label. Father God, we thank you because we believe that you have something in store for all of us today. We pray for a very, very simple message and yet very powerful, O God, to change our lives. Quicken our hearts, O God. Speak directly in our hearts and cause us to really understand whatever things that you wanted to put across. We pray, Lord God, for a very, very simple message. Speak to us in simple terms so that we're able to really understand them and be able to apply them in our lives. We pray, Lord God, that may you be the one to speak to us. Hayaan niyo, Panginoon, ang inyo pong tinig ang siyang aming pong maririnig sa umagang ito. At wala pong ibang tinig kung hindi kayo po lamang. Ang inyong tinig po lamang, Panginoon. Maghari po kayo sa lugar na ito. Pagharian niyo po ang bawat puso, ang bawat isa na naririto ngayon. At manaog po kayo sa lugar na ito sa pamagitan po ng presensya ng inyong bandal na Espiritu. Amin pong sinasawata ang lahat ng masamang tangka, lahat ng mga balak ng kaaway na kami po ay gambalain, pigilan, i-distract, Panginoon. Lord, we pray in the name of Jesus, we rebuke them all. We command them to depart from this place, or from our hearts, from our minds, from our senses, and we declare them all defeated in Jesus' name, and we only allow the full ministration of the Holy Spirit who will manifest His mighty presence and who will give us victory. Lord, liberate us from all the clutches, from all the deceptions and lies of the evil one. At hayaan niyo, Panginoon, ang inyong pong salita ang magbibigay laya sa amin sa lahat ng uri ng tanikala, mga pandaray at kasinungalingan na patuloy na ginagawa ng kaaway sa amin. Thank you, dear Lord. Maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Wala po kaming ibang itatanghal kundi kayo po lamang, Panginoon. Malugod po nawa kayo sa aming pong pakikinig ng inyo pong salita. Sit upon your throne of glory and be glorified as we study, as we ponder, as we meditate upon your word. Use me, Lord God, your servant, as your mouthpiece, as your channel of your blessing, as your messenger today. And Lord, ikublin niyo rin po ang inyong pong lingkod sa ilalim po ng inyong mga bagwis. At wala pong ibang salita na mamumutawi sa labi ng inyong pong lingkod, kundi, Lord God, salitang nagmumula po lamang sa inyo. Thank you, dear God. Pagharian niyo po kami, Lord God, sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So the Jesus' label, ano nga ba ang mga palatandaan? O ano nga ba natin, paano nga ba natin masasabi na ang taong ito by just one glance, alam mo na kaagad na ito'y Kristiyano? O pag binigyan ng pagkakataon na makasama mo siya ng ilang mga sandali, malalaman mo talaga siya ay Kristiyano. No, without even saying na ako ay Kristiyano. So alam mo kaagad na siya po pala ay Kristiyano. At sa kabilang banda, sinasabi niyang siya ay Kristiyano, pero kabaliktaran naman ng kanyang ginagawa. Sasabihin naman natin, Kristiyano nga ba ito? No? So, what are the labels? Ano po ba ang mga palatandaan? Let's read on Colossians chapter 3, 12 to 14. Colossians 3, 12 to 14. Therefore, as God's chosen people, holy, dear, and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness,
humility, gentleness, and patience. Verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave. Verse 14, and over all these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. May the Lord bless the reading of His holy word. So titingnan po natin ang ilang mahalagang bagay na sinasabi po rito na siyang nagpapatunay na tayo po ay talagang mga mananampalatayang tunay ng ating Panginoong Jesucristo. Na kahit pa man din natin sabihin at pangalandakan sa madla, pero nakikita nila sa ating mga gawa, sa ating mga pamumuhay, na tayo po talaga ay mga anak ng Diyos. So ano-ano po ang mga palatandaan ito? So sa umagang ito, I'd like to propose only three major labels or characteristics, no, na ito po ay magiging marka na tayo po ay mga tunay na mga mananampalataya ni Kristo. Number one is goodness. Kabutihan. Goodness comprises of compassion. So pag sinabing kabutihan kasi masyado siyang malawak na usapin, no? Pero kapag ito in-integrate mo, kapag ito po ay hinimay-himay natin rather, ito po ay nakapaloob po dito po yung compassion, no? Yung pong pagiging mahabagin. What else? Kindness, no? Yung kagandahang loob, yung kabaitan, no? Kabaitan, humility. So yung kababaang loob, yung pong wala tayong yung bahid ng anumang arrogance o haughty spirit, no? And what else? Gentleness and patience. So these are the things that comprise goodness. Ang tanong, kapatid, bilang mga Kristiyano, ang mga ito ba ay nakikita sa atin? Alam nyo, kapatid, kahit hindi Kristiyano, nakikitaan ng mga bagay na ito. Kung minsan, may mga tao na hindi naman Kristiyano, hindi naman mga mananampalataya ni Kristo, pero di hamak na mas mabait pa kaysa sa mga itinuturing na Kristiyano. Tama po ba? Do we agree with that? May mga Kristiyano na hindi compassionate, malupit, no? Walang habag, walang awa. May mga Kristiyano na unkind, walang kabutihan, walang kabaitan. Anyat Kristiyano. May mga Kristiyano na hindi humble. Kung minsan, kapag nakakausap natin, walang ibang binibida kundi sarili niya. No? Me, myself, and I. Tatlo sila lagi. Kaya lang, me, myself, and I. Talaga naman, kapag kausap mo, kung minsan kinakailangan mong humawak, no? Kumapit ka ng mahigpit. Baka mamaya matangay ka ng hangin. No? Marami mga Kristiyano, punong-puno pa rin ng hangin sa katawan. So, humility, no? Ito yung dapat ito yung nakikita sa atin. What else? Gentleness. Yung kahinahunan. Banayad, ika nga. Pero nakakalungkot, kapatid, maraming mga Kristiyano ang very, very ungentle. Tama? Maraming mga Kristiyano kung minsan garapal. Isang kung makikita mo especially sa mga celebration, sa mga kainan, di ba? Pagkakainan portion na, kung minsan mga Kristiyano nakakahiya, no? Nawawala kung minsan yung manner. Okay? So may mga Kristiyano pa na mahilig mag-Sharon. Di ba? Alam niyo yung Sharon? Balutin mo ako ng biyaya ng oh mine. May mga nakahanda na kaagad yan, no? Ang sasagwa tignan, kapatid. No? Hindi na tayo iba sa isa't isa, tayo magkakapatid dito. So paalaala sa atin, let's be gentle. Okay? Kung minsan sa simpleng manner lamang, no? Doon lumalabas yung ating pagiging, alam nyo na, hindi ka naman beast. Okay? Kung minsan lumalabas doon. Alam nyo, nakaka-turn off. Napakatagal ko na po sa ministry.
At sa napakaraming mga handaan, kung minsan napakaraming mga Kristiyano na ganyan pa rin ang pag-uugali. Okay? Hindi lang sa usapin na yan, maging sa buhay nilang, buhay Kristiyano nila. Napakaraming mga ungentle. At higit sa lahat, patience. Napakaraming mga Kristiyano kung minsan walang pasensya. So kaya pinapaalalahanan ni Paul, no? Ang bawat isa na dapat tayo bilang mga Kristiyano, higit sa lahat, kinakikitaan ng mga bagay na ito. Kung yung mga tao nga na hindi mga Kristiyano, hindi mga mananampalataya ni Kristo, kinakikitaan mo ng mga bagay na ito, how much more tayo na mga mananampalataya ng Diyos? Tayo higit sa lahat, anak na maituturing ng Diyos. Dapat higit sa lahat, ito ang nakikita sa atin. So these virtues actually, yung compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, these are also known as good virtues. Or these are very, very common to everyone. Kapatid, hindi na kinakailangang i-memorize pa. Given na yan. No? Given na yan. Kaya lang common yan. Kahit pa man yung mga nagtitinda ng balot, no, sa kanto, meron din sila niyan. No? Kahit pa man yung mga, kung sino-sino dyan na nasa paligid, meron sila dyan. Kasi common nga yan, kapatid. Ang problema, common na nga siya, wala pa sa atin kung minsan. Nakakalungkot. Common na nga, wala ka pa. Dapat higit sa lahat, meron tayo. Ang sabi ng salita ng Panginoon, clothe yourselves. No? To clothe yourselves is, magkaroon ka dapat ng conscious effort. No? Sabi rito, therefore as God's chosen people, holy and dearly beloved, sabi nga nun, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Ibig sabihin, meron ka dapat conscious effort na ginagawa. Ibig sabihin, you must be fully aware and sensitive of this. To clothe yourself. Ibig sabihin, bihisan mo ang sarili mo. Tayo kung minsan, di ba, meron po ditong mga empleyado, taas po ang kamay. Yan. Mga teacher. Ayan, may mga teacher tayo. May mga pulis po ba dito? Ayan. Sila yung may mga talagang mga regular na uniforme. Tama? Kung empleyado ka, halimbawa, empleyado ka ng Toyota, o meron kang Toyota dito. Kung ikaw ay pulis, lagi kang naka-uniforme. Kung ikaw ay teacher, syempre naka-uniforme ka na pang teacher. O bakit kinakailangan mong mag-uniforme? Para malaman nila na ikaw ay teacher, na ikaw ay police, na ikaw ay isang empleyado ng ganitong kumpanya. That is your basic responsibility. Kaya every now and then, every single day of your life or every office hour, lagi ka naka-uniforme. I remember when I was in academe, 7 years po ako nagturo sa college. One day lang po kang wash day namin. Then all the rest, lagi kami naka-uniforme. Kaya sa tinagal-tagal ko sa pagtuturo, ang dami kong naipong uniforme. Okay? Gusto kong mag-ipon ng pera. Hindi naman pera naiipon ko uniforme, tsaka mga payslip. Kayo po ba? Ganun di ba naiipon nyo? Amen? So, merong uniforme. Patunay na, ikaw yan. Tayo kapatid, ang sabi ng Bible, clothe yourself. Ibig sabihin, magbihis ka. At dapat ito regularly, ito ang nagiging kasuotan natin. Hindi lang natin ito sinusuot tuwing araw ng linggo. Ay, linggo ngayon. Punta ka na ngayon sa aparador mo. Ay, eto na. Ito isusuot ko. Punta ka rito, di ba? Mukha kang holier than thou. Banal na banal ka. Pag uwi mo ngayon sa bahay ninyo, ito ngayon, ihahanger mo na ulit. Ganun po ba? Hindi. Di ba? Dapat araw-araw, sinusuotan mo ang sarili mo ng mga katangian na inaasahan ng Diyos na nakikita sa bawat isang mananampalatayang katulad natin. Kinakikitaan ka ba ng kababaang loob? Kinakikitaan ka ba ng kabutihan, ng kabaitan? Kinakikitaan ka ba ng pasensya, ng habag? Ito ba ang nakikita sa atin? So, clothe ourselves means tayo po ay merong conscious effort na ginagawa. Araw-araw. Kaya pinakamainam na dapat gawin diyan, kapatid, every day, every single day of your life, dapat magpabalot ka sa Panginoon.
Pagkagising mo sa umaga, ang kagad-agad ginagawa natin, abutin yung ating mga kanya-kanya mga telepono. Ano bang balita? Makapag-Facebook, ang Messenger, no? Kanina pa ito, nagri-ring ng ring. Tuloy na ako conscious ka, ano kaya yun? Dapat first thing in the morning, pagkagising mo sa umaga, sinusuko mo na kagad yung sarili mo. You have the whole day. Meron ka isang buong araw na nakikipagbuno, nasa sanlibutan. We have the whole day na makipagbuno sa trend ng sanlibutan. At kapag hindi ka conscious, kapatid, hindi mo lang namamalayan, ikaw ay nagiging biktima, no, ng sanlibutan. Kaya tuloy, kung ano ang kasuotan meron ang sanlibutan, wala na ring iniwan sa atin. Dapat iba. Dahil tayo mga Kristiyano at tayo mga mananampalataya ni Kristo. Tama? Kaya pagkagising sa umaga, Lord, turuan niyo po ako, tulungan niyo po ako, Panginoon, na maging watchful ako sa aking mga pananalita. Lord, gawin niyo po akong mapagpasensya, Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng kababaang loob. Panginoon, bigyan niyo po ako ng kindness sa puso ko, ng pagpapatawad, Panginoon. Dapat laging ganon ang hinihiling natin. Every single day of our lives, dapat nagsusuko tayo ng ating sarili sa Panginoon. And that's in that way, tayo po ay nagsusuot ng kasuotan na nagmumula sa Panginoon. Clothe yourself. This is actually an indirect command. Hindi ito kasama sa Ten Commandments. Hindi natin nakikita sa Ten Commandments yan, kapatid. Pero it is actually an indirect command that the Lord is commanding us to do every single day of our lives. Alam niyo, kapatid, meron po tayong responsibilidad sa madla. Kung bakit po tayo iniligtas ng Panginoon mula sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, meron pong nais ng Lord na dapat dinadala natin. At kung tayo po ay pinananatili ng Panginoon sa mundong ibabaw, meron po tayong kanya-kanyang misyon. At sa ganung simpleng kaparaanan, kapatid, na ipapakita natin ang dakilang pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. Kung kaya't yung mga tao na nagmamasid sa atin, sila napapahalina sa atin. Lalo tigit sa lahat, kung taong yun ay kilala ka, nung unang panahon, hindi pa nakikilala ang Panginoon. Di ba kaya di ba dating lasenggo yan? O ano nangyari dyan? Di ba? O di ba dati yan yung di ba yan yung dating sugarol? O ano nangyari dyan? So without you knowing, kapatid, maraming mga tao hindi nagbabasa ng Biblia. Tama po ba? Tama po ba? Kristiyano nga, kung minsan hindi nagbabasa ng Bible eh. Aminin natin ang katotohanan. Sino po sa atin dito ang nagbabasa ng Bible every day sa buhay natin? Every day. Tanyo? O yan ang katotohanan. Tayo mismo hindi nagbabasa ng Bible. Yung mga tao na nasa paligid, hindi rin nagbabasa ng Bible yan. Pero, nagkakaroon po sila ng chance na magbasa ng Bible kapag nakikita nila ang buhay mo, buhay ko, buhay ng bawat isa sa atin. So, sa pagbabasa natin ng Bible, sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, nababago ang buhay natin. Yung mga tao na nasa paligid natin, bagamat di sila nagbabasa ng salita ng Panginoon, di sila nakakapakinig ng salita ng Panginoon, pero oras na namamalas, nakikita nila ang buhay ng bawat isa sa atin, para na rin sila nagbabasa ng Bible. Amen? Ang tawag sa atin, the living epistles. Mga buhay na liham ng Panginoon. So, ang nais ng Panginoon na tayo po maging extension ng kanyang palad. Maging extension po tayo ng kanyang bibig. Maging extension po tayo ng kanyang pagliligtas. Pero ano nangyayari, kapatid? Imbis na tayo ang siyang nagiging dahilan para ang mga tao ay makapagbalik loob sa Panginoon, kuminsan tayo po nagiging hadlang para sila huwag makalapit sa Panginoon. Yan ba ang Kristiyano? Ayaw ko na maging Kristiyano kung ganyan man lang din pala ang magiging pag-uugali. So kapatid, tanong, kumusta po tayo? Sa ating po mga pang-araw-araw na pamumuhay, kinakikitaan po ba tayo ng mga bagay na ito? It is expected or it is a must for every believer. Sa bawat isang mananampalataya, whether we like it or not, expected po ito at dapat ito nakikita sa atin.
Katulad nga na nabanggit ko kanina, kung hindi nga Kristiyano, hindi nga mananampalataya ay kinakikitaan natin ng mga bagay na ito, how much more tayo mga Kristiyanong tunay na maituturing? Dapat kinakikitaan tayo. As a born again, as a repentant sinner, as a child of God, as a children of light, this should be inevitable. Hindi dapat ito nawawala. Kaya sabi ni Paul, clothe yourself. Pinapaalalahanan tayo. Nire-remind tayo over and over again. And this is actually the real essence of being a new creation. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. No? The old has gone, the new has come. So kung ikay Kristiyano na, meron ka ng ugnayan sa Panginoon, meron ka ng relasyon sa Panginoon, dapat nagkakaroon na po ng pagbabago. Hindi na po ikaw yung dating ikaw. Kung hindi isa ka ng bagong nilikha na kawangis na ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga bagay nito ang siyang nakikita sa bawat isa sa atin. Number 2, forgiveness. Sa verse 13 ng chapter 3 ng Colossians pa rin, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave. Kung yung kanina, those are but common, no, virtues na makikita natin sa lahat. This one, mas mataas po ito, kapatid. No? Forgiveness is considered to be the rarest virtue among all other types of virtue. Rarest po siya. Pinakapambihira. Di po ba sa mga uri ng mga gems, merong pinakapambihira? Sa uri ng ginto, merong pinakapambihira. Marami pong uri ng ginto, pero meron pong ginto na talagang bukod tanging pambihira. Di hamak na mas mahal siya kung ikukumpara sa iba. Tama? So kapatid, with all the virtues we have, kapatid, meron dapat espesyal dyan. At yun yung isa sa palatandaan na tayo po yung mga anak ng Diyos. Ano po yun? Pagpapatawad. Come on, say church, pagpapatawad. Now, forgiveness, again, as I've said, considered to be the rarest virtue among all other virtues available. It is also considered to be the hardest things to do. Isa sa pinakamahirap na bagay na gawin. You know why? Because it requires a lot of understanding. Para mapatawad mo ang isang tao na nagkasala sa iyo, kinakailangan po ng napakalawak na pangunawa. Uunawain mo siya kung anong pinanggalingan niya, kung saan siya nagmula, saan siya nanggaling. Empathize, makiki-empathize ka sa kanya. Ilagay mo ang mga paa mo sa kanyang sapatos. Ika nga. That's to empathize. Para nararamdaman mo, makakarelate ka kung anong mga meron siya. Di po ba sa mga simpleng mga pangyayari lang sa kalye, kinakailangan talaga ng isang malawak na pangunawa? Merong isang tao ngayon, nakasabayan mo sa kalye, mainit ang ulo, no? Talagang napakabangis at napagsalitaan ka ng hindi maganda. Ano ang normal tendency natin? Di ba nagagalit ka rin? Tama? Normal yun eh. Pero, teka, ang sabi, kung ganun siya, ganun ka rin, anong pinagkaiba mo sa kanya? Dapat meron pinagkaiba. Kung siya bitter, dapat ikaw better. Di ba? Nakaka-encounter po tayo ng maraming mga sitwasyon, no, sa kalye, kasi araw-araw po tayo nasa kalye, nasa labas, nasa trabaho. Now ngayon, para ika nga maunawaan mo siya, intindihin mo. Baka may problema lang yun. Po ba? Baka yun ay may pinagdadaanan lamang, kaya siya ganyan. Baka sila ay nagkasagutang mag-asawa. So, kinakailangan ng mas malawak na pangunawa para maintindihan mo ang isang tao kung saan siya nagmula o ano kanyang kasalukuyan, and in so doing, kapatid, you're able to forgive. And it takes a lot of what? Understanding for us to be able to forgive. It needs a huge amount of forbearance and a very, very long time
of waiting. Forgiveness doesn't happen every time. Forgiveness sometimes takes a lifetime. Ang dami pong ganon. Kaya very rare po siya eh. Forgiveness sometimes doesn't happen overnight. Lalo tigit sa lahat, nasaktan ka ng sobra-sobra, hindi ganon kadaling magpatawad. Di po ba? Sa usaping mag-asawa, kapag kaisa nagkasala, nakagawa ng hindi maganda, hindi ganon kadali yun. Kaya napakahirap, kapatid. Sometimes forgiveness takes a lifetime. Yung iba, nakamatayan na lang. Meron po akong kakilala. Nasa dying hour niya na. Yung apo, humihingi ng tawad, Lola, napatawad niyo na po ba ako? Hindi na nga nakakapagsalita eh. Bitter na bitter pa rin. Hindi. Kasi, o nga naman, di mo masisisi. Pinalaki niya yung apo, ginastosan niya ng gusto, pinag-aral, and so on and so forth, sinuportahan. Kasi lumaki na sa kanya practically yung kanyang apo. Tapos, sumuway sa gusto niya. Nag-asawa ng maaga, nagkaroon ng problema, ganito, ganyan, ayaw makinig sa lola. Hindi pinatawad. You see? It's not that simple. Hindi siya ganong kadali. At nakakalungkot, kapatid, this is one among the vicious lies of the devil. Na pinagmumukha tayong okay, pero sa totoo lang, hindi naman tayo okay. Kasi meron tayong kinikimkim na hindi pagpapatawad ng puot, ng galit, no? Sa ating kapwa. At nakakalungkot isipin kung minsan nangyayari po yan sa loob ng iglesia, ng kapatiran. We came from one family, kung minsan yung magkapatid, di magkasundo, and yet they're both serving in the church. Po ba? Maaaring yung isang kapatid ay nagsiserve sa music ministry, sa music team, isang kapatid ay nagsiserve sa Sunday school, and yet meron silang hidwaan sa isa't isa. At napakatagal na hidwaan. Taon na binibilang. And yet they're serving the Lord. Ang laki ng krimen, kapatid. Sabi nga ng Lord, o sa kanyang salita, every time we come to the Lord in worship and we offer our offerings, ano sabi? Kung naalala mo na meron ka palang atraso, o di kaya may taong may atraso sa iyo, anong sabi ng salita ng Panginoon? Puntahan mo yung taong yon at magpaliwanagan kayo. Okay? Mabutihan kayo, magpatawaran kayo. At saka ka bumalik at ibigay at ihatid ang iyong handog sa Panginoon. Amen po ba? Upang sa gayon, ang iyong handog ay maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Now, ang handog, kapatid, hindi lang sa usapin ng pagbibigay ng ating pong ikapo at handog. Ang handog, everything that we do, that we offer to the Lord. Like this morning, we have already offered to the Lord. Tama? And yet we have bitterness in our hearts. We have unforgiveness in our hearts. We have anger in our hearts. And then we come and worship the Lord. Now, what do you think? Gusto ko lang susugan yung sinabi ng presider kanina. Yun ay nagiging balakid, kapatid. Let us free ourselves, no? From hatred, from bitterness, from anger. You know what? Ito ang vicious lies of the devil na ginagawa niya at ipinupunla niya sa bawat isa. Bakit, kapatid? Si Satan kasi, minsan nagkasala, hindi na po siya binigyan ng isa pang pagkakataon. Kaya bitter po siya. Kaya po siya galit. Lalo tigit sa lahat, nalalapit na po yung panahon na para sa kanya. Kaya hanggat maaari, naghahanap siya ng damay. No? So, bitter, angry all the time, at syempre, hindi niya nagpapatawad. Pagka nakitaan kanya ng pagkakataon na pwede kanyang gapiin, pagka ikaw ay talagang lugmok na, hindi kanya patatawarin, hindi kanya bibigyan ng bentahe. Lalo kang lulugmukin hanggang sa ikay mapahamak na ng tuluyan. So, kapatid, again, sabi ng Bible, di ba?
In Matthew chapter 6 verse 15, ito po ang sinasabi ng Bible. But if you don't forgive men their sins, your Father will not forgive your sins also. Akala natin we're just okay, we're just doing fine in our service to the Lord. All along akala natin that we're just doing great in our serving God. Pero without us knowing, unconsciously, meron pala tayong problema. Ang sabi ng Bible, forgive as the Lord forgave. Mahirap pala maging Kristiyano, ano po? Kasi isa ito sa requirement eh. Kung tunay ka na Kristiyano, ito po dapat ang nakikita sa atin, pagpapatawad. Anong uri ng pagpapatawad? Isang uri ng pagpapatawad na ginawa ng Panginoong Hesus sa mga nagkasala sa Kanya. Naalala nyo? Sabi nga ng presider kanina, all hail to the King, no? Yung nagbubunyi sila, yung triumphant entry ng Panginoon. They were rejoicing, they were worshiping the Lord. Diba? All hail King to the King of the Jews, and so on and so forth. Yung nag-hail sa Kanya were also the same person who shouted, crucify Him, crucify Him. After all ng Kanyang ginawa sa kanila, no? Gumawa siya ng milagro, ng himala, nagpagaling siya ng mga karamdaman, pinakain niya mga nagugutom, binuhay niya mga patay. Ang dami ng ginawa na favor sa mga tao, and yet, anong ginanti ng tao sa Kanya? Crucify Him. And yet, ano ang unang salita na namutawi sa bibig ng ating Panginoong Hesus? Remember the 7 last words? What was the first? Father, forgive them, for they do not know what they do. Forgiveness. Forgive as the Lord forgave. Mahirap po bang gawin? Sa totoo lang, mahirap. Pero ano magagawa mo? Yun ang sinasabi ng Bible. Kaya ka unique. Kaya ka special. Bakit? Yan ay hindi normal na nagagawa ng tao. Ang nakakagawa lamang yan higit sa lahat ay mga tunay na mga mananampalataya ni Kristo. If you have that forgiveness that comes from God, then you will be able to forgive also others. To God be the glory. Because every day, every single day of our lives, we keep on doing sin. We keep on committing mistakes. Sabi nga, isang average na tao, pag nagkakasala, siguro mga 20 times a day. Isang average lang yun, ha? E paano kung di ka naman average? Di ba ba? Ikaw ay sabihin nating notorious. Notorious ka sa pagsisinungaling. Ang tindi. Di po ba? Parang lingwahe mo na ang pagsisinungaling. Ang dami po mga taong ganon. I grew up in Tondo. Hindi ko naman sa dinidegrade, kapatid. I really love that place. I grew up in that place. Pero parang ganon lang kadali, no? Well, hindi naman kinakailangan yung lugar na yon, pero sa some other places, napaka-rampant ng ganon. Huwag na tayo lumayo pa. Kung minsan tayo, napakasimple na lang sa atin yung ganyang gawain. Yung pagsisinungaling. Okay? So, tayo araw-araw nakakagawa ng kasalanan. First thing in the morning, nag-iisip ka na kagad, ano pwede kong gawin? Di ba? So without you knowing it, at the end of the day, marami ka pala nagawang kapalpakan. But praise be to God. Bakit? Kasi araw-araw ka rin nakakatanggap ng kapatawaran mula sa Lord. Araw-araw ka rin nakakatanggap ng habag mula sa Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Maging ang kapatawaran ng Diyos sa atin ay bago bawat umaga. Kaya every time na nakakagawa tayo ng kasalangsangan, every time nakakagawa tayo ng kasalanan, every single day tayo pinapatawad ng Panginoon. Ganon po tayong pinapatawad ng Panginoon. At wika, magpatawad din po tayo katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses ko ba patatawarin yung nagkasala sa akin? 7 beses nga ba? Nilamangan niya pa, no? Kasi mayroong kultura ang Israel, ilang beses ka lang dapat nagpapatawad. 4, pero sa kanya ginawa niyang 7. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, 70 times 70. Ibig sabihin, walang humpay.
walang hanggan ang pagpapatawad. So, isang palatandaan niya, kapatid, na tayo po ay mga anak ng Diyos. Nagpapatawad po tayo. Ang sabi ng Lord, pag tayo po ay hindi nagpapatawad, hindi rin po tayo pinapatawad ng Panginoon sa ating pong mga nagagawang kasalansangan. So kapatid, especially, if you are serving the Lord, as much as possible, itong mga bagay na ito, we've got to get rid of this. You know why? Because these are one of the characteristics of the devil. That is very, very ungodly. For Christians like us. Alam nyo, meron po kaming dinil na demoniac. Alam niyo po yung demoniac, yung pong inaalihan ng masamang spirito. Samot-saring spirito pa rin umaali doon. No? Pagka nung dinideliver po namin siya, we pray, and then we pray for deliverance. Meron po kaming mga minimension na mga kind of spirits. Bawa, yung spirit of lust of the flesh, meron po siya nun. Yung pong worldliness, meron po siya nun. Nagre-react po siya. More or less, there were about 7 types of spirits na meron itong demoniac na ito. At alam nyo, pinakamatindi, meron siya bitterness. Doon siya na nag-react ng gusto. Kasi meron siyang bitterness sa puso niya. Dahil yun pala, during her childhood days, marami po siyang mga, yung pong mga hindi magandang mga karanasan. Kaya bitter po siya. At nagiging landing area po yan ng kaaway. So kapag tayo po ay halimbawa, kasi the enemy is just around, roaming around, prowling like what? A roaring lion, looking for someone whom he may devour. Take note, kapatid, looking for someone whom he may devour. See to it na hindi tayo nadidevour ng kaaway. Bakit? Kasi wala siyang sukat na maging atensyon para sa atin. Kaya lamang naman siya nagtatagumpay kung minsan simply because mayroong mga katangian na kanya mismo na maituturing ang kung minsan nakikita sa atin. And one of that is bitterness, unforgiveness. Yan po ang pinakapaboritong landing area ng kaaway, kapatid. Kaya mag-iingat po tayo. I-check niyo po natin sarili natin, Gano'n ba katagal na Kristiyano? Baka mamaya, kasing edad din ng iyong pagiging Kristiyano, yung bitterness, yung anger, yung unforgiveness sa puso mo. So, the Lord is speaking to us right now. Free yourself. For the sake of yourself. Kung minsan, hindi na po para dun sa tao na nagkamali sa iyo, nagkasala sa iyo. Para na lang sa sarili mo. Meron po kami kinikilalang nanay, Nanay po namin sa ministry. Karoon po silang sigalot na mag-asawa. Naghiwalay po sila. Bitter na bitter po yung si mother. Lagi po siya nagkakasakit. Tapos ang wika ng aming pastor sa kanya, sabi niya, sis, ganito, subukan mo kayang patawarin yung iyong asawa. Baka sakaling umigi yung iyong pakiramdam. Alam niyo, kapatid, ginawa niya. Nagpatawad po siya. For the longest time talagang kinikimkim niya yung galit, yung puot niya sa kanyang asawa. So, nung sinubulan niya na po ito, nagkaroon pa siya ng parang therapy. Alam niyo, kapatid, hindi na po siya naging sakitin. So, sometimes, yung po palang mga karamdaman na meron tayo, bunga po pala yan ng kung anong meron tayo kinikimkim sa puso natin. Tama? And you know what? Kapag meron kang bitterness and anger sa puso mo, unforgiveness, toxin yan, kapatid, lason sa katawan. Payag ka ba nilalason ng sarili mo? Di ba pag pinainom ka halimbawa, ito inumin, ano po yan, lason? Ano ka? Hindi ka talaga iinom, natural, lason yan .
Pero without you knowing it, everyday nilalason mo sarili mo. By way of what? Not forgiving. By way of being angry all the time. By being bitter sa buhay. No, kapatid. Sabi nga, utang na loob. Iniligtas ka na ng Panginoon. Pinalaya ka na ng Panginoon. Palayain mo na rin ang sarili mo. Palayain mo sarili mo sa mga bagay na ito dahil ito ang umaalipin sa iyo. Then last but not the least, kapatid, love. Ito yung pinakamatindi na katangian meron dapat ang isang mananampalatayang katulad mo, katulad ng bawat isa sa atin. In verse 14, and over all these virtues put on love, which bind them all together in perfect unity. So yung mga nabanggit kanina, yung kindness, yung humility, yung gentleness, yung patience, yung compassion, yung forgiveness, kasama na doon po yung forgiveness. Kapatid, over all those virtues, over all those qualities, put on love. Yun yung babalot ng lahat. Ilagay mo ang pag-ibig, yun ang dapat na hindi nawawala. Yun yung pinakamahalagang sangkap meron dapat ang isang Kristiyano. Dapat punong-puno ka ng pag-ibig. Amen? I love this. Love God. Love people. Make disciples. Napakaganda. And in fact, mamaya, didiscuss ko sa inyo, make disciples na yan. Nandoon pa rin yung pag-ibig. Kasama pa rin yan doon. So, kung yung pong forgiveness is the rarest, love is the highest and the greatest form of virtue. Ito po yung pinakamatayog, ito po yung pinakamatindi, pinakamalawak na uri ng virtue na dapat magkaroon ang bawat isang mananampalataya ni Kristo. Ang tanong, kapatid, may pag-ibig ka ba sa puso mo? Opo, pastor. Punong-puno ako ng pag-ibig. Iniibig mo kahit sino. Huwag ganun. Diba? Isa lang. Pero ibig sabihin dito, pag-ibig ng ating Panginoon. Take note 1 Peter chapter 4 verse 8. Above all. Andito na naman, above all. Diba? Above all, love each other deeply because love covers a multitude of sins. So it overlooks unkindness and unselfishly seeks the best of others. Yun daw pong ibig sabihin ng love. So, ino-overlook niya po yung unkindness ng isang tao and unselfishly, it seeks the best of others. Yun daw po yung pag-ibig, nagpaparaya, tinitingnan yung kapakanan ng kanyang kapwa o ng iba, katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen po ba? So pag-ibig, sabi nga doon sa kanta, pag-ibig lang ang susi ng lahat at siyang magbubuklod sa ating lahat. Sipin mo yan, no? Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Tama po yun. Any color, any race, no? Anumang lipi, anumang lahi, anumang kulay, nagkakabuklod-buklod dahil sa isang bagay, pag-ibig, pagmamahal sa ating kapwa. At ito ang nais ng Lord na dapat nakikita sa bawat isang mananampalataya ni Kristo. Love is the ultimate and supreme characteristic of God. Ito po ang isang katangian meron ang Diyos, bukod tanging siya lamang ang meron ito. Ito yung kanyang ultimate and supreme characteristic. Ano sabi ng Bible in 1 John chapter 4 verse 8? Whoever does not love does not know God, for God is love. Siya daw na hindi nagmamahal ay hindi nakakakilala sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Kung sinasabi mong ikay anak ng Diyos, at yet walang pag-ibig sa iyo, aba, baka ikaw lang may sabing anak ka ng Diyos. Sinasabi mong ikay mananampalataya ni Kristo, at yet wala kang pag-ibig sa puso, anong uri ng pananampalataya tayo?
Ito dapat ang pinagkaiba. Ito yung pinaka-espesyal na katangian meron ng bawat isa sa atin. Pag-ibig. Dahil higit sa lahat, ito pong katangian meron ng ating buhay na Diyos. Love is the only thing that Satan cannot do. Ito lang isang bagay na hindi kayang kopyahin, hindi kayang kopyahin ng kaaway. Marahil yung iba pwedeng kopyahin ng kaaway. You know, Satan, he clothed himself like angel of light. Tama po ba? So, para siyang, mukha siyang angel of light, pero yun pala, isa po siyang halimaw. So, pwede niyang kopyahin. Alam niyo, si Satan, copycat yan. From the start, lahat kinokopya niya sa Panginoon. Kung meron tayong tatak ng Holy Spirit, meron siyang tatak, kaya nga lang 666. O, di ba? So, lagi niya kinokopya. Pero meron isang bagay na hindi niya kayang kopyahin, kapatid. Pag-ibig. Hindi niya kayang kopyahin ang pag-ibig. So ikaw ngayon, Kristiyano, anak ka ng Diyos. Dapat ito ang nakikita sa iyo. Dahil mana tayo sa tatay natin. Sabi nga, like father, like son. Tanong, who is your father? Anak ako ng Lord. Dapat nakikita natin ng pag-ibig. Kasi kung hindi, kaninong anak kaya yun? Di ba? Natural, isa lang sinasabi ng Bible Wala namang neutral ground. Kung wala kang pag-ibig, anong meron ka? Di bitterness. Kung wala kang pag-ibig, anong meron ka dyan? Di anger. Di ba? Kung wala kang pag-ibig, anong meron ka dyan? Selfishness. Sarili mo lang laging iniisip mo. So, love is the only thing that Satan cannot do or copy. And more so, kapatid, love is the ultimate identity of being Christ's disciple. Hallelujah! Sino mga disipulo ni Kristo dito? Taas ang kamay. Yung iba nagdadalawang isip. Taas ang kamay, lahat ng disipulo ni Kristo. Ayan, kaway-kaway. Galaw-galaw. Sabi nga. Amen? Tayo yan. Ikaw yan, ako yan, tayo yan. Dapat may pag-ibig ka. Sabi nga nun, love God, love people, and make disciples. Sabi ng Bible, tingnan mo John chapter 13, 34 to 35. A new command I give you, love one another as I have loved you. Bagong kautusan ang ibinibigay ko sa inyo, mahalin nyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Di ba? Verse 35, at the count of 3, let's read on together. 1, 2, ready, go. Oh, di ba? Labang ka. By this, all men will know that you are my disciples. If we have love for one another. If we don't have love for one another, then whose disciple are we? The only thing, yung pinaka-barometer na tayo po'y sinasabing mga alagad ni Kristo, mga disipulo ni Kristo, kung tayo mayroong pagmamahalan sa isa't isa. So there should be no place for anger. There should be no place for bitterness. Kung hindi pagmamahalan. Yan ay patunay na tayo mga disipulo ni Kristo. Sabi nga, kung wala yan, disipulo ka ni Kulapo. So kapatid, tayo, bilang mga Kristiyano, sabi rito, napakaganda ng inyong, ano ba ito? Tema ba ito, Pastor? O ito yung inyo talagang mission. Tama? Ang gandang mission, no? Love God. Love people. Make disciples. Pag gumawa ka ng disipulo, anong dapat meron doon? Pag-ibig pa rin. Tama? So when you make disciples, anong patunay na disipulo yan? Kung tayo po'y nagmamahalan. Anong gagawin natin kung hindi naman pagmamahal ang siyang ating pong ibinibigay? So, kinakalat natin ang mali. Anong tama? Pagmamahal. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mga disipulo na nagmamahal sa isa't isa. So kapatid, in closing,
Tatlong mahalagang bagay, palatandaan na tayo nga talaga ay mga tunay na mga anak ng Diyos. Tunay na mga mananampalataya ni Kristo. Meron ka bang goodness? Tanungin mo kaya sarili mo, self, may goodness ka ba? Mabait ka bang tao? May kabutihan ka ba? Dapat meron. Kung yung mga hindi mananampalataya ay meron kabutihan, dapat lampasan mo yon kasi Kristiyano ka eh. Mananampalataya ka ni Kristo. Dahil kung wala, anong pinagkaiba natin sa mga taong hindi mananampalataya? Dapat iba. We should set the difference. Mga tao, hindi nagbabasa ng Bible, pero kapag nakikitaan tayo ng mga mabubuting mga bagay, para na rin sila nagbabasa ng Bible. Amen? Nire-reach out natin sila sa pamamagitan ng buhay meron tayo. What else? Forgiveness. Meron ka bang pagpapatawad? Isipin niyo po yung mga tao na nakasakit sa inyo. Isipin niyo po yung mga tao na nakagawa ng hindi maganda sa inyo. At yun ang talagang ikinasasama ng inyong loob. At talagang hanggang ngayon, kinikimkim niyo po yung sama ng loob. Kung minsan meron pang halo ng galit, ng puot, no? Ng hindi pagpapatawad. Kapatid, marahil ito yung tamang pagkakataon ng Panginoon na nangungusap sa atin. Palayain mo ang sarili mo sa mga bagay na ito. Dahil hindi yan tama. Hindi yan katangian meron ang ating Panginoon. Katangian yan ng kaaway. Dapat pagpapatawad, kinakikitaan tayo. At higit sa lahat, pag-ibig. Pag-ibig, kapatid, ang pinakadakilang uri ng virtue na dapat kinakikitaan ng bawat isa sa atin. Patunay na tayo po'y totoo, lehitimo, authentic, genuine na mga mananampalataya ni Kristo. Pag mayroon po tayong pag-ibig sa isa't isa. Pag mayroon po tayong pag-ibig sa puso. Because it covers multitude of sin. Kapatid, kumusta tayo? When was the last time that we're able to dispense love? When was the last time that we're able to forgive those who have wronged us? And when was the last time that we are good to people? When was that last time? Kailan yan? O baka mamaya, meron tayong mga nakagawian na mga bagay na taliwas pala sa mga nabanggit na ito. Kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. No? Habang may oras, habang may panahon, habang may pagkakataon. Let's do ourselves good. Gawa natin ng mabuti ang sarili natin. No, nakakalungkot naman, ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para bumuti at umigi ang buhay ng bawat isa sa atin. Anyat tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit napaparusahan tayo sa sarili natin. Huwag natin parusahan ang sarili natin, kapatid. God has given us His best. And so therefore, we deserve to experience the best also. What kind of life do we have if we have itong mga kabaliktaran ng mga nabanggit na ito, kapatid? So, check yourselves. Examine yourselves. Let us all bow down our heads and close our eyes. At sa pagkakataong ito, nais ko lang i-challenge ang bawat isa. Marahil, sa mga oras na ito, meron tayong mga bagay na patuloy na umaalipin sa atin. Meron mga bagay na kung saan ay patuloy na nagiging balakid at hadlang. May mga bagay na nagiging stumbling block sa atin. Kung kaya tuloy, hindi natin ma-enjoy to the full, in fullness, yung pong dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Yung kanyang kapangyarihan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit kuminsan tayo ay lumalayo sa Panginoon. Sa oras na ito, habang tayo pong lahat ay nakayuko, nakapikit, kapatid, nais ko ikaw ang anyayahan na magsuko na kung ano mang meron ka sa sarili mo, na sa tingin mo, nagiging hadlang ito sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Just stay there, hindi mo kinakailangan tumayo, but I'm challenging you right now, deep within your heart, kung ikaw ito,
isuko mo sa Panginoon. Kung may mga times na nagiging ungentle tayo, nagiging rude tayo sa ating, especially sa mga mahal natin sa buhay. And yet we're so very, very active in the church, in our Christian life, and yet kabaliktaran yung ating nagagawa pag tayo nasa kanya-kanya mga tahanan na natin. And gusto mong maayos ito. Why don't you come to the Lord? No? And you seek forgiveness. Katigit sa lahat, imbis na dapat ikay nagmamahal, ikay umuunawa, ikay kumakalinga, sa halip, kabaliktaran ang ating nagagawa. Ito na ang tamang pagkakataong, kapatid. Come to the Lord. Your heart. Your heart. Father, right now we come to you. At naririto ngayon, Panginoon, ang inyo pong mga anak. Kayo po ang higit na nakababatid ng kanila pong mga buhay. Lord, sa araw na ito, ay muli niyo po kaming pinaalalahanan kung anong dapat meron kami. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran sa amin pong mga pagkukulang, sa amin pong mga kamalian, sa mga bagay na dapat ginagawa namin at di po namin nagagawa, hindi po namin nagagampanan. We pray, Lord God, na sa pagkakataong ito, patuloy po kayo na kumilos sa buhay namin. Ang aming hiling, Lord God, na sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo, masumpungan niyo po kami na maging forgiving, maging good, at higit sa lahat, maging loving sa aming kapwa. Upang sa gayon ay, Lord, freely maka-flow ang inyo pong habag, ang inyong biyaya, ang inyong kapangyarihan, at ang inyong pong pagpapala sa amin. These are the things that hinders us in enjoying, Lord God, whatever you have in store for us. Lord, we pray right now, bigyan laya niyo po kami sa lahat ng ito. Especially kung meron po dito, Panginoon, na mga magkakapatid, miyembro ng pamilya, may hidwaan, meron di pagkakaunawaan, di pagkakaintindihan, merong bangayan, merong galit at puot sa isa't isa. O kung sino man ang merong kinikimkim sa kanilang bawat puso, I pray, Lord God, na hipuin niyo po sila at igawad niyo, Ama, ang inyo pong kapangyarihan. Salamat po, Ama. We give you all the highest praise, the highest honor, and the highest glory because you deserve all these things from us. In Jesus' mighty name. Amen and amen.